Hello guys! So, andito kami ngayon sa Quirino Province and samahan nyo kaming umakyat ng bundok. Let's go! So, ayan nga guys. Bale, nag-stop muna tayo sa information center ng Ganano Falls. So, dito, as you can see, ina-explain ni Kuya yung mga policies na kailangang sundin bago umakyat ng bundok. Bale, sila Kuya na nga rin pala yung magiging tour guide natin guys. Bale, tatlo sila since first timer tayo. Wala tayong kaalam-alam sa pag-hike. Kaya need natin ng tour guide and kailangan talaga yun. Around 7 a.m. natapos na rin i-discuss nila Kuya yung mga policies na kailangan namin sundin sa pag-akyat sa bundok. And after that, ayan, nag-start na kaming maglakad. At eto nga, hanging bridge. Kailangan namin tumawid sa hanging bridge. At ayan nga si Lucky Bells, my partner for today's video. Medyo mabagal na kaming maglakad dito guys. Kasi nga, yung mga nasa harapan namin, yung mga nauna na, ayan, niyuyug-yug pa naman yung hanging bridge na akala mo'y hindi nakinig ng discussion kanina. So, ayan, sa part na yan nagsisigawan na yung mga matatanda at maging yung batang kasama namin guys since natatakot na sila, nalulula sila sa baba. And alam nyo ba guys, itong hanging bridge na nilalakaran namin ngayon is matanda na siya. And guess what? Hindi lang tao ang pwedeng maglakad, kundi pati na din mga single motor. O diba? Super strong. Sana all strong. Yan. So ayan guys, sa part nga na to, medyo maputik yung dinadaanan namin. Kaya kailangan ng extra ingat para hindi ka madulas. And yung chinelas pa man din na gamit ko dyan is Crocs. Diba? Nag-hiking pero Crocs gamit. Although, hindi naman lahat ng nadadaanan namin is maputik at madulas. Pero syempre, we need extra care. Syempre, gusto ko rin namang umuwi na hindi masakit yung pet, no? Sakit kaya pag nadulas ko dyan. Ayoko kayong magasgasan, lalo pat hindi ako nagpaalam sa nanay at tatay ko. Hehe. Ikaw ba naman walang kaalam-alam yung anak mo nasa bundok na pala? So yan nga guys, yung sapan na nakikita natin dyan, just dyan kami maglalakad. So hindi naman siya malalim guys, hanggang tuhod lang siya and then medyo maagos lang yung tubig pero carry lang naman siyang lakaran. Banyaro, Disyembre, taga-barbari. Dito na yung puna? Hindi man yung siya. Ang sarap! Ang sarap magbabad! After nga naming malampasan yung ilog guys, ayan, station 3 na kami. Yan, so paakyat na talaga ng bundok guys. Kahit magreklamo ka pa dito, wala ka nang magagawa. So, alam nyo ba guys na ang daming rambutan dito, as in sobrang dami. Malalakaran mo talaga yung mga puno ng rambutan. Pero yun nga, bawal kaming kumuha kasi nasa policy nila yun. Sa part nga na to, nagtatanong ako kung pwede bagang magpahinga na muna. Since sobrang taas nga naman nung nilakad namin guys at wala pa kaming pahinga simula kanina. Pero mas maganda nga daw na dire-diretso yung paglalakad, walang pahipahinga kasi nga mas lalo kang mapapagod. Kaya ayan, no choice, maglakad ka, ginusto mo yan. Pero hi, yes, station 4 na po kami. Ayan nga guys, station 4 pa lang kami pero may nagre-reklamo na ha. Ulit! Nya bagim? Uri gasolino, ang aribot ka naman na 3,000 sa nagsimurusuro tayo. O diba, pagod na yan pero guess what? Siya yung mas nag-enjoy sa aming lahat. Yan guys, so station 5 na kami. So yun, hindi rin lang naman magkakalayo yung mga per station. Yun nga lang, medyo mabagal since paakyat nga tayo ng bundok, walang pababa. As in, puro akyat lang talaga siya. Kaya parang mas bumabagal.
Yay! 6 na. O, di ba guys, sobrang bilis. Station 6 na kami kaagad. Bali, 7 stations na lang mararating na namin yung Ganano Falls. Di ba? Sobrang bilis. Yun nga pala guys, si Kuya yung sinusundan ko. Siya pala yung isa nating tour guide. Bali, kachismisan ko talaga siya sa buong hiking journey namin. Pero, nakalimutan kong tanungin ang pangalan niya. Opo, yes po, nakalimutan ko talaga. Pero syempre guys, yung mga questions lang naman na tinatanong ko kay Kuya is out of curiosity lang naman dito sa bundok, ganyan. And then, paminsan-minsan tinatanong ko na rin kung kamusta yung pamumuhay nila dito, kung okay ba, ganyan. And then, grabe, maa-amaze ka talaga sa mga sagot ni Kuya kasi sobrang ganda. Yung tipong gugustuhin mo na lang manirahan dito. Tinapay at itlog nga lang yung pinaon ko para hindi mabigat. Pero grabe, pati ba naman pagka-chismos ako na paon ko hanggang dito sa bundok. And ayun na nga guys, after ng ilang minuto ng aming paglalakad, finally we reach Station 7, which is our first destination. So dito guys sa Station 7, dito natin makikita yung tinatawag nilang Sinipit Falls. So tara, tignan natin kung gaano kaganda ang Sinipit Falls. And dyan nga sa part na yan guys, yan sinasabi ni Kuya na merong CR kung saan pwede kang umihi, magbanyo, and then tinuturo niya rin yung ubbog guys. So yung ubbog guys, yun yung tubig na nanggagaling sa bundok na pwedeng inumin. So yun nga guys, yung water na yun na lumalabas sa bundok is fresh water yun. Safe yun na inumin. Pagkarating nga namin dyan guys, sinabihan kami na pwede kaming maligo sa falls. Pero yun nga, since pagod naman ang lahat, walang nakaligo, walang gustong maligo. Kaya ang ginawa na lang namin, nagtampi-tampisaw na lang kami. Then photoshoot, ganyan. Yan, gano'n na lang ang ginawa namin para ma-enjoy namin, masulit namin yung view. And since first time ko nga ang mag-nature trip ng ganito, talagang in-enjoy ko guys. Grabe, kahit tampi-tampisaw lang yan, ganyan. Dapat may picture ako, may video ako, para just in case na ma-miss ko, syempre babalik-balikan ko, diba? Sana all pinabalikan. May lang, basta yan, ina-enjoy ko lang yung tubig. Saya ko dyan. Dati talaga crave ko lang ang mag-nature trip, pero ngayon naranasan ko na at sobrang enjoy pala talaga kahit sobrang sakit sa paa. Kaya kung binabalak nyong mag-hiking guys, grabe, gawin nyo na ngayon pa lang, kulayan nyo na kasi sobrang saya. Masakit sa tuhod pero grabe, worth it yung paligid, yung view, yung excitement na mararamdaman mo, grabe. At ang pinakamasaya talaga dito guys is yung experience na maranasan mong mag-hiking, umakyat ng bundok guys. Hindi yung pera na ginastos mo. To be honest, ang nagastos lang namin dito is 500 each. Tapos gantong view yung kapalit. O diba, san ka pa? Hindi ka nalugi, nag-enjoy ka pa. Kaya kung ako sa inyo, habang maaga, habang malakas pa yung mga butoy-butoy nyo, mag-hiking na rin kayo. And ayun nga, after namin i-enjoy yung view ng Sinipit Falls, ayan, nagkayayaan na rin ang lahat na umakyat na at nang sa ganun ay magpatuloy sa next destination namin. Since hindi pa nga dito natatapos yung destination namin guys, marami pa kami pagdadaanan. Pero bago nga yan, trinay kong uminom dun sa ubbog na sinasabi ni Kuya. At ang sarap niya guys, matamis yung tubig. At ayan nga, habang paakyat kami dito, si Ma'am Olive, buntikan pang mahulog guys. So kapag nahulog siya, sama kami ni Lucky. Pero buti na lang nakahawak siya sa may bato sa harapan niya. Itong si Lucky naman guys, tinanong niya kung nabidyuhan ko daw ba. Imbes na tulungan niya si Ma'am Olive, yung video pa yung inaalala niya. Diba? Grabe siya. So ayan guys, dito pala tong nilalakaran namin to, Station 8 na pala to guys. So bale, mataas talaga siya, as in mataas yung
yung nilalakaran namin. Although hagdan siya pero kailangan mong mag-iingat kasi once na malilo ka dyan, talagang bagsak mo sa baba. At sa sobrang taas nga niyan guys, ayan si Hamilton talagang sinasabi niya na huwag na daw siyang umakyat. Kasi grabe sobrang taas nga, nagre-reklamo na talaga siya guys. Grabe siya magreklamo dyan guys kasi nga nangangatog na talaga yung tubod niya, pero buti na nga lang talaga yung nilalakaran namin is sementado siya and hagdan siya. So dyan guys, si kuya yung kasama natin, meron siyang hawak na lubid, sobrang laking lubid. So napapatanong kami kung para saan yon yung lubid na yon, kung saan niya gagamitin, pero ngumingiti lang siya sa amin, di niya kami sinasagot. Medyo nahuli na nga rin pala kami dyan sa paglalakad guys, since kanina hindi namin alam kung saan pumasok yung mga kasama namin. Buti na lang nagtanong kami kay kuya, yung nahuling kasama natin. Dito guys, kung hindi ka talaga sasabay sa mga kasamahan mo, mawawala ka kasi may mga daanan na pa left, pa right. Yung mga daanan na yun, kapag nagkamali ka, bahala ka sa buhay mo. Pero hindi ka naman mawawala dito kasi may mga kasama naman tayong tour guide. Huwag ka lang lumihis ng landas. At dito nga guys, dadaan na naman tayo sa river. So bale guys, sa pagdaan pala sa mga ganito, hindi pwede na tumaan ka sa gitna. May sasabihin yung tour guide kung saan ka lang pwedeng maglakad. So kailangan mong sundin yung sinasabi nila for your safety na rin. At kung makikita nyo nga dyan guys, one line lang talaga yung lakad namin kasi hindi pwedeng nag-uunahan at baka mamaya is may maaksidente. Kaya dapat sumunod. Kasi may mga part talaga sa mga dinadaanan namin na yan nga, mabato, madulas, kaya dapat magdahan-dahan lang. Buti na nga lang din guys, hindi na paakyat yung lalakaran natin. Pero yan naman yung kapalit, ilog, tapos mabato, pero at least nakakapagpahinga yung tuhod natin sa pag-akyat-akyat. Alam nyo ba guys, halos hindi rin matuloy-tuloy yung hiking na to kasi sa schedule hindi nagtutugma-tugma, tapos yung babayaran is masyadong mahal, and then yun pa, may biglang magbaback out, kinamog kay na umagahan na yung hiking. O diba, grabe, pero at least natuloy pa rin and sobrang worth it guys na natuloy tong hiking na to. Dito nga sa part na to guys, nagre-reklamo yan si Ma'am Olive kasi daw bakit hindi kami nagpicture dito, maganda yung view. Alam niyo naman na kapag matatanda, ang treasure nila is yung view talaga. Kaya para hindi magreklamo, pinicturean ko na lang. And ayun na nga guys, after ng 2.27 kilometers ng aming paglalakad, ayan, so paakyat na kami ngayon dito sa rock formation. So bale, ito yung tinatawag nila guys na Nantugao Rock Formation. Grabe, sobrang ganda, sobrang worth it ng lugar. So ayan guys, nag-stay lang din kami dito ng ilang minuto, nag-picture, ganyan, picture, since hindi kami pwedeng bumaba dyan, hindi kami pwedeng maligo dyan kasi grabe yung flow ng tubig, sobrang lakas, baka tangayin ako ng tubig papunta sa iyo. Corny. So habang nagmumuni-muni nga rin kami dyan guys, sila kuya nandun sila sa may kilid. Bale, kinakabit nila yung lubid na hawak nila kanina. So yun pala yung purpose nun guys. Bale, aakyat kami sa taas gamit ng lubid, o diba? And dyan na nga guys, paakyat na kami dyan. And finally, nagamit na rin namin yung balancing na tinuturo namin sa mga bata. Kami naman yung nag-apply sa sarili namin. And yung bato pala dyan guys is hindi siya madulas akyatan. And while waiting for the others, hi muna kayo guys. Hi to the vlog. At dyan, bale, papasok tayo sa malaking bato. Nakakatakot nga naman kasi talaga dyan guys, sa totoo lang. At sa part nga na yan guys, tinatawag ko na yung photographer ko, which is si Suyi, yung kasama naming bata.
Bale, itong binabaybay pala namin ngayon guys is ito na yung Station 9. So, papunta na kami sa Station 10. Bale, sabi naman ng tour guide sa amin, malapit lang ang Station 10. So, pagkalampas namin dyan, akyat lang kami. Then, dun na yung Station 10. Bale, sa Station 10, dun may another falls na naman tayong makikita. And yun nga, dun namin napagpasyahan na kumain bago kami mag-proceed sa last destination namin, which is Sagana Falls. Hindi ko na nga rin maalala guys kung Sabangan Falls ba tong pupuntahan namin or Sinipit Falls, or baka napagpaliktad ko na silang dalawa. Basta correct me na lang kapag mali yung nasabi kong falls, pero basta yun. Kayo na lang ang bahala. So yun guys, itong pupuntahan naming falls is dito daw mostly pipiknik yung mga hikers. So dito kami kakain. So ayan, we're here at Station 10. So ayun guys, hindi na nga rin pala ako nakapag-video kaninang kumakain kami kasi nga busy na kami sa pagkain. Pero yun, yung baon lang din naman namin is hindi mabigat sa tiyan, hindi siya heavy kasi ang hirap maglakad guys kapag sobrang bigat ng tiyan mo. Kaya yung binaon namin, bale, itlog and sandwich lang. Then, shinare lang din namin siya sa mga kasamahan naming tour guide. After nga namin kumain dun guys at magmuni-muni, ayan, umakyat na kami sa Station 11 and guess what? Grabe, sobrang taas guys ng binabaybay namin ngayon. Like, Diyos ko, pwede bang magpahinga? Tinatawa-tawa na lang din namin yung kapaguran namin guys kasi grabe, sobrang nangangatog na ang mga tuhod ng mga aklang yan. Pinipilit ko lang talagang tumaas kasi 2 station na lang, malapit na lang din naman yun. And yes, nandito na nga kami sa mga batuhan, which is Station 12. Bale, aakyat na tayo guys sa Station 13. Oh my gosh, this is it, Pansit. Bale, kami nga pala guys, yung naunang umakyat dyan sa Station 13, and yung mga kasama namin is nandun pa lang sa baba, naglalakad paakyat. Syempre, hindi tayo magpapahuli guys. Station 13 na yan. Nandiyan na yung Ganano Falls na pinakahihintay natin. Yan nga pala guys, si Ading, isa siya sa tour guide natin. So sa weekdays, pumapasok siya sa paaralan. Then sa weekend, yun, sumasama siya sa lolo niya, sa pagtutour guide para may allowance siya. O diba, napakasipag niya. And ayan na nga guys, the moment of truth. Ayan na siya. Grabe na yung liwanag ng mukha namin dyan. Kasi nga, finally, Ganano Falls. Sobrang ganda niya. As in. So, sa time na to guys, kami na yung nauna. Nahuli na yung tour guide namin kasi sobrang excited na talaga kaming makita yung falls. At rinig na rin namin yung as in pagaspas ng tubig. Grabe. Yes guys, ako na talaga yung nauna. Kahit sinasabihan nila kaming maghintay, ay wala kaming pakialam. Basta nauna na talaga kami. Alam mo yung pagod namin sa sobrang tagal naming paglalakad. Pero nung nakita namin yung falls, grabe guys, napalitan ng tuwa. Grabe, hindi mo talaga mararamdaman yung pagod mo as in. Ayan siya guys, yan yung falls, grabe. So ayun nga guys, as you can see, malayo pa talaga kami sa falls, pero kitang-kita na talaga namin kasi sobrang laki niya guys, as in. Ang ginagawa lang talaga namin dyan, kinukuhanan talaga namin ng litrato using our cameras guys, habang hinihintay namin yung iba naming kasamahan kasi medyo natagalan sila sa paglalakad. And after 13 tricky stations, finally guys, we reach and witness the beauty of Ganano Falls. Sobrang ganda.